done. Lunchtime. 2 hours and 2 kilometers, 285 kilometers for the final trip today. Kagaya nito, merong headset na bago. Pakinggan yung music. Customer 28. Your shower is ready. Ang ganda ng kanyang audio. Today is Tuesday and 6 o'clock in the morning, ready to hit the big highway again. Convoy ko si Jevan sa aking biyaheng ito, papuntang same kami ng pupuntahan, Palmetto, Georgia. And a big shout out kay Cap De La Cruz, welcome to Canada, kay Mayor at saka sa friend niya. Enjoy dito sa Cap, enjoy dito sa Canada. 4 days is not enough na talagang maikot mo, but at least welcome to Canada. Hintayin ko lang matapos si Jay and we're all set. Si Cap, yung ibig sabihin yung pinuntahan ko sa Orania, Bataan, nandito siya sa Canada. Yung merong mga tracking sa Pilipinas. Manao, prete, Mike. Let's go. Another day, another rat sa highway. I see a paradise, world that I found is too good to be true. Guys, again, i-explain ko lang tong sa knob, no? Itong sa knob, sa steering knob. Kasi may violation dito sa steering knob. Yung ginagamit namin sa mag-ikot. Parang hindi yata klaro doon kay mag-vlog kami ni Manoy. May mga state na walang rules dito sa steering knob. Sabihin, wala silang pakialam dyan. Ito, malaking bagay ito para sa mga truck drivers, no? Lalo pag nag-maneuver ka sa mga tight spaces, maganda na ito. Nakakatulog to siya. So yung steering knob na nandito sa side na hinahawakan mo, that's bawal. Yung nandito na sa baba na aanin sa 3 and 9, di ba? Magdadrive ka 3 and 9. Bawal yun. So may mga ibang state na may pinagbabawal. Sa Canada, ang nabasa ko lang ay British Columbia, na meron silang law about yan sa steering knob. Kailangan naka full ganito, full ang hawak ng driver or yung
may mga states dito sa 74. Amerika na walang rules pagdating dyan sa ganyang steering knob. I think may certain like Virginia, ano ba yun, Virginia, I think California meron din yata, not sure. Pero natandaan ko Virginia na meron silang law about that sa steering knob. Kaya nang gusto, may mga nilagay din silang about dun sa section ng law nila na yung lumalabas talaga na steering knob bawal, okay? But meron silang option dun sa parang tinatawag na turtle style, yung tuklok ba, yung maliit lang na hindi siya nakakasagabal sa paghawak mo ng manubela. Pwede yung yung parang turtle top na tinatawag nila na maliit lang siya nandito sa manubela, hindi siya masyadong malaki, nandito maliit lang, okay? Pwede daw yun. Pero sa Virginia bawal yun, yung steering knob. And yung sa akin kasi na-twist siya from pagliliko ako, nagmamaneuver ako full yung aking hawak. Then pag hindi ako nagdadrive, hindi ko siya masyadong hinahawakan. Hindi ko siya hinahawakan. Naka 3 and 9 akong maghawak ng manubela. Then dito siya steering knob, nakapasok, nakadapa, dinadapa ako siya. Pero pag nagdadrive, 3, 9, full control. Yeah, tawag doon, full control pala dapat ang manubela, 3 and 9. Ay, may mga na-pull over, oh. 1, 2, 3, 4 5, 4. Ay, delikado si Jay. Ay. Oh, sabi na pull over si Jay. Pull over si Jay. Bring your registration daw. Bring your registration. I know, right? You can go ahead and not have to bring it in. Sabi? Wala ka pinull over? Go ahead and do not bring it in. So how else? Thank you. Okay, I'm good to go. Nabahan ako doon. Akala ko lumampas ako. Ay. Akala ko pinulover ka, pinaikot ka, pinaikot yung pinadala yung papilis mo. Tumahabay. Woo!
Another skill in paradise. Come on. The most crucial crossing sa DOT. Yung iba kakabahan, yung iba chill lang. Lalo na ngayon sa June, ngayon nag-effect yung kanilang English test ng mga DOT. So anytime soon, pag trip ka ng officer na paikutin ka dito sa likod, pero kita nyo lang may mga officer sa gilid niya. One, two. Busy sila eh. Go signal. That was second skill, guys. Second skill. Pass. In 2.5 kilometers, take exit 44 on the right to I-24 East.
Tagalog wala, pero mga I don't know, big boss, pero wala masyado. Oo, hindi na. Yan, ang hawak sa opisina, mga racist Indian yan. Loko yung mga ano yung puti. Continuous pa rin. Okay, okay na yung USB sa refuel. Here's Kentucky I-24. Hindi gumagana yung kanilang apps na filling up, unavailable. Hindi ko na makita si Jiban kung saan siya tumigil today, kasi nauna siya sa akin, then diretso siya. Kaya I don't know kung nasaan siya. Tapos hindi ko na marinig sa radyo. Hindi pa gumana yung apps dahil ito pala pilot siya, pero hindi talaga original na pilot, parang nag-franchise sila. Pero yung points papasok pa rin sa amin, pilot points. You know what I'm saying, guys? Tumigil na kami ni Ken dito before nung bumili kami ng fried chicken. Kaya dito ako nag-refuel kasi merong fried chicken dito. So, refuel ako, but sasama ko na rin yung check ng mga gulong, kasi yung next stop ko nito ay mamayang gabi na sa aking call for a night. So after ko matapos yung aking break dito, wala na akong tigil, kundi mamayang gabi hindi na ako titigil para mag brake check. Gagawin ko na lahat dito habang refuel. Yung mga ilaw, ang daming DOT. Yeah, that's good. Flasher, brake. That's good. Right on. Then, alis ako dito, lilipat ako dun sa parking para sa akin 30 minutes break. Lunchtime. Oh, 3-piece chicken with a mashed potato and ang tawag dito yung isa, chow. American style, no rice, mashed potato. I'm done. Lunchtime. 2 hours and 2 kilometers, 285 kilometers for the final trip today. Call for a night after Nashville. Take
I-24 east toward Nashville. Yeah, after Nashville, then overnight. It's almost 3 hours drive, but depends sa volume ng traffic today. Traffic guys, Tennessee, Nashville. Sa Hillsboro, Tennessee. Hindi na kami dumiretso ni Jay hanggang sa Georgia state border dahil maabutan kami ng aming oras dahil sa sobrang traffic or rush hour papuntang Chattanooga. So dito kami nagstay sa Hillsboro tonight, and then bukas meron na lang kaming 3 hours papunta sa aming destination, pero hindi kami didiretso sa aming site dahil Friday pa yung aming uploading. Tatapon lang ako ng Subara. Saglit lang. Then buti na lang kanina merong spot pa dito na sakto lang talaga yung aking trailer at saka load sa space nito, kaya kanina parallel na lang ako mag-park dahil yun ang pinaka the best way para hindi ka masakit. Okay, pasok tayo sa loob dito sa Loves kasi first time kong tumigil dito. First time. Doon sana sa Jasper, pero wala na. Mahirap makikibaka sa oras dahil paghapon na sobrang dami na ng truck as usual na nagagawa ng parking. Ito nga ang isa, nandito na sa gilid sa corner. Si Jay nandun sa unahan. Okay, doon siya, nauna siyang dumating sa akin, nakakuha siya ng spot. Dahil yung isa, nandito na rin nakaparking isa sa gilid. Puno na, as in ganitong oras, wala na. As usual, puno na pag ganitong oras. Wala ka na makukuha ang spot. So papasok lang ako sa loob. Gusto kong tumingin sa mga, kasi iba-iba ang mga style ng Loves. May mga tinda dito na wala doon sa ibang tindahan. May hinahanap akong isang bagay na pwede kong gamitin sa loob ng truck. Okay, gagaya nito. Ito wala to sa ibang store ng Loves. Contoured lumbar support sa likod. Memory foam. That's good, high grade memory foam. That's good. Yeah. Nag-order sana ako sa Amazon, but hindi dumating. So $39 minus 10, so $29 na lang. Kuha ko nito. Kailangan ko yan. Okay. Ito, mammoth.
Oh, sobrang mahal lang. $119. Kaya nito, merong headset na bago. Pakinggan niyo yung music. Customer 28. Your shower is ready. Ganda. Yan, ganda niya. Yeah, pero yung price niya is almost $70. Yeah. So 45 hours work time. So mas maganda to, almost 2 days, 3 days. Wireless onset, clear calling. Oh, maganda to siya. Kukunin ko kaya, no? Gamit ko yung ano, aking, kaso lang bawal to eh, yung dalawa. Bawal ang dalawang ano, headset, guys. I mean yung ear dito. Dapat isa lang. Meron kaya ito? Ito siya, oh. Ang gandang ano, ang ganda ng kanyang klase. Active smartwatch, level up. Parang gusto kong kunin, ah. Saan the seatbelt speaker? Oh, may speaker din siya, oh. Bluetooth. Ito yun, no? Clear. Tama ba? Honest one. 69. Yeah, kukuha ako nito ng isa. Hey there. Oh, Stable, I was dropping papers everywhere. Is this it? Yes. This one. I'm coming. Okay. Kinuha ko tong potion na tawag dito, lumbar support. Kasi ito ay high grade memory foam. Ang ganda nito sa likod. Yung sa akin, medyo matigas na. Nag-serve na rin sa akin ng almost 4 years. Kaya hindi ko na feel yung foam niya sa likod na comfortable ako. Kaya nandun naman sa truck, pero hindi ko siya ginagamit. So ito ay Goodyear Concord lumbar support cushion, which is napakalambot. And kagandahan, yun nga, naka-sell siya from 39, naging 29 na lang siya. Sell ng $10, off ng $10. And yeah, balik na ako sa truck. And then pahinga. Tapos na ako maligo kayo na umaga. Then ang ligo ko nito ay Thursday, bago kami mag-unload sa Friday ng hapon. So again, nandito kami sa Hillsboro Loves Truck Stop sa may Tennessee. Dito kami magpapalipas ng gabi. Bukas meron na lang kaming 3 hours sa aming destination sa Atlanta, Palmetto, Georgia. But magstay pa kami for a couple of days dahil Friday pa nga yung aming unloading. Si Portugal dito nakatago sa sa gilid. Yep, nakasuksok sa dyan. Nakita nyo, puno na. Paikot-ikot na lang yung mga truck, naghahanap ng makuha ng pwesto or baka sakali na merong aalis. Meron pa rin mga pumapasok, pero ang ganitong oras, 9 o'clock, ang hirap mo na makakuha ng good parking. Kundi magpaikot-ikot ka na. Ayun, na-timing may palis, diba? Oy, may palis. Sayang, nilagpasan niya. Okay. So dito yun. Nakaplay ako ng TV. Yung lumbar support para sa balakang natin, pag sobrang long drive, pagbaba mo ng truck, talagang masakit yung likod mo. So kailangan nyo ng lumbar support. Tingnan nyo sa mga Loves. Ang Loves madalas mag-sell na mga gamit nila, mga off, 10% off. Kaya maka-timing kayo nito na Goodyear para sa inyong likod. Okay? Ingatan niyo yung mga likod niyo. So masarap to sa likod. Oh shit. Oh sorry. Masarap siya sa likod.
ingatan ninyo yung likod kasi karamihan talaga sa mga truck driver, lalo pag long haul or kahit short haul or regional, masakit yung likod natin, di ba? For 11 hours, for 13 hours ka mag-drive. So kailangan ninyong kumuha ng lumbar support. Mag-order kayo sa Amazon. Kung hindi kayo makakabiyahe sa Amerika, mag-order kayo sa Amazon. I-protektahan ninyo ang inyong dito sa lumbar. Kasi katagalan sa mga truck drivers, pag tumatanda na, nakikita nyo naglalakad, parang nakayuko na, parang iba na yung position ng kanyang spinal, no? Dahil pag nagda-drive ka, it takes hours na ganyan ka, nakatuto ka sa kalsada. So hindi naman siya like pag meron kang lumbar support ay hindi mo mapifeel yung pagdating ng katandaan, no? Na like hindi na nakaganon yung likod mo, pero at least habang nagda-drive ka, comfy, komportable ka mag-drive kahit 11 hours, kahit 13 hours, meron kang support sa iyong spinal, di ba? So hindi siya masakit. Ang mga truck naman, meron siyang lumbar support na tinatawag, yung may bumubukol dito sa likod, no? But hindi siya enough para sa long drive. Ito, memory foam. Okay, memory foam. Then naka-drive ka, atras ng konti yung upuan mo para meron kang enough space sa yung paa, di ba? So relax lang yung likod mo. So sa mga drivers, again, kumuha kayo ng lumbar support, order kayo sa Amazon. Maglagay ako ng link dyan para sa Amazon, or kung bumiyahe kayo ng mga like this sa Loves, makakuha kayo ng mga discount. Kung wala namang discount, then buy something, no? Pero sa Amazon, mas mura sa Amazon compare mo dito sa mga truck stop. Kasi sa mga truck stop, of course, meron na silang mga patong sa kanilang mga presyo. Pero yung mga $10 off, okay na rin yun. Okay? But napaka-comfy, komportable, memory foam, and yeah, kahit umabot pa ng Alaska ang biyahe, suwabe. So paano? Tatapusin ko ng video, bibitawan ko na kayo. I'll see you guys sa next video. 3 hours na lang bukas, papuntang Atlanta, Georgia. Have a good night, keep safe, and we'll keep on trucking. Bye bye.